our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Baptist and UPC mga kapatid. Ang topic nga na pag-usapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang baptism sa Mark 16:16 ay baptism ni Kristo sa Holy Ghost, hindi water baptism. So affirmative natin si Pastor Ruben, negative naman si Brother Ron. So sa ating setup ng debate, yung 10-7 tayo dito mga kapatid. Yung 10 minutes na presentation, 7 minutes sa cross, same yan sa rebuttal, tapos meron tayong 5-minute na final conclusion. Sa ating rules, hindi naman sila bago sa platform, so summarize ko na lang mga kapatid ha. Ang rule number 1 yung ating 20 seconds na pagsagot. Yung rule number 2 yung categorical muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Yung rule number 3 yung 10 seconds explanation rule kung hindi nyo masagot ng direkta ang tanong or wala doon sa pagpipilian. Pwede kayong gumamit niyan. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, limit sa first stand. Doon lang kayo pwedeng magtanong sa inilatag ng katunggali. Pero kung sumasagot naman siya, kahit hindi niya nilatag, okay pa din yan sa moderator. So, kung meron ng objection, dun lang natin next question ha. Rule number 6, meron tayong parusa sa 2 warnings, so 1 minute minus sa time niya. Rule number 7, isang objection at isang clarification lang every question. Tapos no objection na sa final conclusion. Rule number 8, wala tayong insult sa physical na appearance or mga pagmumura. Alam nyo na yan. Rule number 9, no challenge question. Rule number 10, para sa sensitive question pwede kayong magtanong or mga personal question. Pero pwede din tanggihan dahil sa nature ng tanong. So pwede nyong
sabihin na this is too personal. Rule number 11, disconnection time limit. So 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, meron akong kapangyarihan magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito. Rule number 13, bilang moderator, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater natin. Ang mga sagot at opinyon na ipananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. At by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic at matagal na po akong nag-moderate online ng mga debates, lalo na sa mga religious debates. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sang-ayon po. Okay, thank you. At yung ating negative, sang-ayon ba? Yes, sumasang-ayon. Okay, thank you. At before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala at baka pwede nyo din ikwento kung paano ba nagsimulang pag-uusap na ito, sino bang nanghamon at paano ba tinanggap. So, unahin natin ang ating affirmative. Okay, magandang gabi po sa ating lahat at sa mga viewers at sa ating moderator, no, Brother Rasha, at sa ating ayang Brother Ron Fernando. At ito po, no, ay naganap ito doon sa mga comment section po, no. Tagamon ako doon kay Brother Ron Fernando at tinanggap ko naman ito. Kaya magandang gabi lahat sa ating mga nanonood ngayon, no. God bless. Back to yung moderator. Okay, at syempre yung ating negative, pakilala ka din kapatid. Yes, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ron Fernando po ito ng Juanes Apostolic. Actually po, ang topic na ito ay medyo na-curious po ako kay Pastor Ruben kasi mostly sa Baptist ay naniniwala ng Mark 16:16 ay interpreted as baptism of water in the name of Jesus Christ. So, tama si Pastor Ruben sa comment section. At the same time, nag-PM din siya sa akin. So, I think 3 times na yata ito na pag-uusap namin. So, yun lang. Maraming salamat. Okay mga kapatid, so hindi na pa sila, di na din bago sa kanila na magdebate. So, I think alam na nila no kung ano yung mga styles. At mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon ha. Napakaganda ng debate natin. Napaka-specific niya. Mark 16:16 mga kapatid. Talaga itong nadidinig mga kapatid, no? So, bigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative patungkol sa topic na ito na ang baptism sa Mark 16:16 ay baptism ni Kristo sa Holy Ghost, hindi water baptism. Pastor Ruben, your time starts now, Pastor. Okay, magandang gabi no sa ulitin. Ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, papatunayan natin mismo sa Biblia na ito po yung Mark 16:16 po. Ito po ay baptism ng Panginoong Hesus doon sa tinatawag na Holy Ghost, Holy Spirit, at hindi po ito baptism sa tinatawag na water baptism. Bakit po? Kasi po makikita natin, kung titingnan natin ang syntax or ang grammar mismo ng Bible mga kapatid dyan sa Mark 16:16, sabi po dyan, ng Panginoong Hesus no, sa function of sentences, hindi po siya tinatawag na imperative or utos. Yun po ay declarative. Nang ibig sabihin po ay pangako yan, promise yan na baptismo. Kaya mga kapatid, sabi dito ng Panginoong Hesus, "He that believeth and is baptized shall be saved." No? Siya po na nananampalataya at nabaptismuhan ay maligtas. Kaya ngayon, ang premise natin dyan, hindi yan tinatawag na baptism sa tubig, baptism yan ng Panginoong Hesus sa Holy Spirit, dahil po ang Holy Spirit, yun ang promise ng Panginoong Hesus po sa tinatawag na tatak or silyo sa taong nananampalataya sa Kanya doon sa kaligtasan. Kaya basahin natin po no, dito sa tinatawag na Acts chapter 1, itong Acts chapter 1 po no, kadugtong kasi sa story doon sa tinatawag na Mark 16:16 at saka po sa Matthew chapter 28. Kasi the same day yan sinabi ng Panginoong Hesus, pero hindi po the same ang baptism doon no. Kasi pinangaralan niya po yung mga disciples niya sa time na yon ng dalawang klaseng baptismo po no. At ang isa ay ang baptismo niya doon sa Spirit. Ito po ating basahin sa Acts 1 3-5, sabi dito ni Luke no, to whom also he showed himself alive after his passion
by many infallible proofs being seen of 40 days and speaking to of the things pertaining to the kingdom of God. So dito po nakita natin a symbol na nagpakita siya after ng kanyang passion doon sa pagpapako sa cross, yun sa Mark 16 at sa Matthew 28. At ito yung kanyang sinabi doon, no? Sabi dito sa verse 4, and being a symbol, nag-symbol sila, past tense na yan, together with them, doon sa mga disciples, no? Commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father. At ito po ay promise ng Diyos. Which said he, na itong sinabi niya, you have heard of me, sabi ng Panginoon Jesus, for John truly baptized with water. So nangangaral din siya sa water, kaya doon yun sa tinatawag Matthew 28, no? At sabi dito din, but ye shall be baptized, pero siya ay magbaptismo with the Holy Ghost, not many days. At siya po ay ang promise, ang Panginoon Jesus po ay magbaptismo, mga kapatid, mga kaibigan, doon po sa tinatawag na baptismo sa Holy Ghost. At hindi po baptism sa tinatawag na tubig, yung baptismo ni Jesus Christ. At yun po, no, kung makikita natin yung function of sentences po, hindi po siya imperative, declarative. Kaya yung unang premise natin, baptism po yan sa tinatawag na Holy Ghost ng Panginoon Jesus dahil po promise yan. Promise ng Panginoong Jesus yan doon sa taong mananampalataya sa Kanya. At dagdagan natin, no, pag sinabi kasi mga kapatid, dagdagan natin yung mga verses na yan, na patunay sa Biblia. Kasi ganito kapatid, pag sinabi nating baptism sa tinatawag na Holy Ghost po, interchangeable yan at alam yan ng ating katunggali, no? Ang baptism sa Holy Ghost, minsan minimension niya sa Bible, fail of the Holy Ghost, no? Or tinatawag dwell or indwelling. Yan po, or tinatawag po na mananahan. At minsan naman po, yung baptism doon sa tinatawag na Holy Ghost po, ay tinatawag din siya na seal or silyo. Kaya ito po, no, ang Ephesians, atin pong basahin itong Ephesians, no? Chapter 1, verse number 13. So sabi dito mga kapatid, Ephesians 1:13, sabi dito, basahin natin, sabi niya, in whom you also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, o after talaga nag-believe, sabi niya, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Kaya mga kapatid po, no, doon natin makikita na ang Mark 16:16, hindi po siya utos na baptismo. At alam natin yung baptismo sa Holy Ghost, hindi yan inutos sa tao. Bakit? Hindi ang tao ang gagawa niyan. O ang gagawa yan yung Panginoong Hesus. Kailan niya gagawin? After he believed the gospel of your salvation. Sa time na nampalataya ka sa gospel, at ang gospel, 1 Corinthians 15:1-4, walang iba po ang Panginoong Hesus Kristo, hindi po yung water baptism. Kaya po, no, ang Mark 16:16, mga kapatid, baptism yan ng Panginoong Hesus, promise siya po yan sa mananampalataya sa Kanya, no, or ang nanampalataya sa Kanya ay promise siya, binabaptize siya po doon sa Holy Ghost. Kasi po doon sa Holy Ghost, yun ang tanda or tatak doon sa harap ng Diyos na siya ay tinatawag na nanampalataya sa gospel or siya sa Kanyang kaligtasan na nagtanggap siya ng kaligtasan. At yun po, no, ang unang premise natin, bakit po baptism sa Spirit yun at hindi sa Holy Ghost? Dahil po imperative po ang, hindi po imperative doon ang baptism, declarative po. So ibig sabihin po, promise, no? Promise. At yun po, pangalawa, ang baptismo doon, no, sa tinatawag na Mark 16 ay baptism sa Holy Ghost at hindi po sa tubig dahil nga pangalawa po, ito po yung baptism sa tinatawag po na Holy Ghost, ito po yung nagpapatunay doon sa harap ng Diyos na ikaw ay anak ng Diyos. Ito po yung nagdwell doon sa tinatawag na tao, hindi po yung water baptism. At hindi tayo makababasa dyan mga kapatid na ang tubig po, ang tubig ay tinatak mo sa taong nanampalataya. Walang ganun po sa Biblia na ang water baptism ay siyang tatak doon sa tinatawag na tao na siya ay nanampalataya or itinatak ng Diyos na promise sa kanya na after siya nabaptize sa tubig. Wala pong ganun sa Biblia. At dito din, no, nakikita natin ang tao po ay pinatunayan ng baptism sa Holy Spirit doon sa harap mismo ng Diyos na siya ay anak ng Diyos doon sa pamagitan ng pag-dwell sa kanya or pag-baptize sa kanya ng Spirit. Ito po, Roma 8:16 po. Sabi dito, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So sabi dito, no, ng Apostle Paul sa Roma 8:16 na ang Spirit po, siya po yung nag-bear witness sa atin, no? Sumama sa ating spirit na siya po ang nagpatunay na tayo ay anak ng Diyos. So ibig sabihin siya po ang nagpatunay, yung Holy Spirit, doon sa harap ng Diyos na tayo ay anak ng Diyos kung tayo na napalatay sa Panginoon Hesus. At makikita natin mga kapatid, wala pong baptism sa tubig na nakagawa sa tao na naging anak ng Diyos. Kaya ang tao po, no,
naging anak ng Diyos doon lang sa kay Kristo sa pananampalataya at tinatakan siya ng Holy Spirit. Na yun ang patunay na siya ay anak ng Diyos. Kaya yun po ang mga tutulan ngayon ng ating katugali si Brother Ron. Kung mayroon ba siya mamaya na patunay diyan sa Biblia na premise na ang tinatawag po na Mark 16 kung tubig yan, dapat mayroon siyang mapakita na ano yan, imperative. Dapat mapakita niya imperative yan, utos yan. Kasi pag utos yan, tubig talaga yan. No, baptism yan sa tubig pag utos. Pero pag promise, kasi yung Mark 16 promise eh. No, pangalawang premise natin, promise. So pag sinabi mong promise, ibig sabihin yan, tatak sa Holy Spirit. Baptism sa Holy Spirit. Kasi walang promise, Brother Ron, no? At sa ating mga kapatid dyan, no, nanonood. Walang promise sa Biblia na pangako ng Diyos na ang tao pag siya'y binaptize sa tinatawag na tubig, siya po ay tinataka ng tubig or siya po na tinatawag na nanampalataya tinataka ng tubig na promise. Ang promise sabi ng Ephesians 1:13. Yun na po ang tinatawag na baptism sa Holy Ghost or pagsilyo sa Holy Spirit. At makikita natin, no, mga kapatid, no, na ang salamat po, no. At mga kapatid, ang tinatawag na Mark 16, papatunay yan na tinatawag po na ano yan, baptism ni Kristo sa Holy Ghost dahil ang tao po naging member siya into one body sa body ni Christ, no, spiritual body or tinatawag po na universal church. Doon sa tinatawag 1 Corinthians 12:13, no, binaptize into one body, ang nagbaptize po Spirit, hindi po tinatawag na tubig, na naging membro siya, no, sa tinatawag na body of Christ or tinatawag sa body ni Kristo. Doon sa 1 Corinthians 12:13. Ang nagbaptize po ay ang Holy Spirit at hindi po yan gawain ng tao, gawain ng Diyos. At ito pa po, no, ang mga dagdag na premise natin sa Biblia na ang Mark 16 po ay baptism yan sa tinatawag na Holy Spirit at hindi po sa tubig. Bakit po? Maliban po na ang promise na yan ay Spirit na yan dahil yun po ang promise sa tatak sa tao na siya ay anak ng Diyos at siya ay nananampalataya, yun ang tinatak na promise ng Diyos. At maliban doon mga kapatid, doon siya naging anak ng Diyos sa kay Kristo na siya ay tinatakan ng Holy Spirit, hindi sa water baptism. At maliban pa doon mga kapatid, no, doon ang tao tinawag na temple of God, doon po sa baptism ng Spirit or pagdwell ng Spirit. Ito po, basahin natin ang 1 Corinthians chapter 3, no? Chapter 3, verse number 16. Okay, 1 Corinthians, basahin natin to, no? 1 Corinthians 3:16, mga kapatid. Sabi dito, know ye not, hindi nyo ba alam that ye are the temple of God, na kayo ay temple of God, sinabihan ng mga believers, no? And that the Spirit of God dwelleth in you. Na yung ang banal na Espiritu ay nanahan sa inyo. So that is the baptism of Holy Spirit. Sabi ko kanina, interchangeable yan mga kapatid, no? Ang baptism sa Holy Ghost ng Panginoon Hesus. At ang gumagawa yan ang Panginoon Hesus, kaya hindi inuutos sa tao. No, kaya ang tao lang mananampalataya sa kanya na siya yung gospel sa kaligtasan, walang iba, hindi yung water baptism. Para po siya ay tataka ng Panginoong Hesus sa promise ng Panginoong Hesus na siya yun ang tanda sa kanyang kaligtasan. Kaya nga sabi doon, ang mananampalataya at mabaptismuhan, maligtas, no, that is promise. No, pag siya yun nanampalataya, tinatakan siya ng Holy Spirit, na yun ang tanda, mga kapatid, ng kanyang kaligtasan. Maraming salamat. Okay, so dako tayo mga kapatid sa unang cross-examination ng ating negative. Brother Ron, your time starts now, bro. Okay, so unang tanong ko sa iyo. Ikaw mismo nagsabi na ang bautismo sa Espiritu ay inilalaan na mismo ng Panginoong si Kristo doon sa tunay na sumasampalataya sa Kanya at hindi ito utos. So ang tanong ko, ang bautismo ba sa tubig ay tinatalima? Yes or no? Yes, tinatalima yan after na ang tao, bro, naligtas kay Kristo sa pananampalataya at siya po ay nabaptize na sa Holy Spirit. At kung basahin mo yan sa kay Pedro na preaching doon sa Acts 10:43-48, bago sila binaptize sa tubig, sila po ay nakatanggap na ng Holy Spirit. Next question. Okay, so next question. Doon sa Mark 16:16, natupad ba yun sa Book of Acts? Yes or no? Yes, natupad yan, bro, sa lahat ng mga nanampalataya kahit sa Ephesians 1:13, after ka nag-believe. Kaya nga doon, sabi doon, believe and is baptized shall be saved, kasi yun ang tanda sa kaligtasan doon sa tinatawag na Spirit po yung baptism doon, sabi ng Ephesians 1:13, after ye believe the gospel, hindi po after ye baptize sa tubig na tinatakan ka ng Holy Spirit. Next question. So paano nila tinupad? Through obedience ba? Di ba tama?
Yung Mark Obedience 16:16. sa ano bro? Objection po, moderator. Ipa-clarify ko lang kung ano bang obedience? Obedience ba sa faith or obedience ba sa tinatawag na literal na work? Okay. May clarification dito pero depende yan kay Bro Ron Okay. or doon ka pa din sa Sige, tanong mo, bro. sige, i-clarify ko lang. Okay. Kasi Naka-time ano stop ito to eh. Sige. Okay lang kasi kadugtong din to. Pa-follow up question kasi ito eh. Yung tinanong kita sa Mark 16:16 na tupad sa Book of Acts. Sabi mo yes. So paano ba nila Ilo. tinupad? Pakiklaro po ng tanong bro. Yun nga. Sige, continue lang. Follow up question lang kasi. Paano ba nila tinupad? True obedience ba? Yes or no? Okay, so yun lang daw bro, yung clarification. Bro Ruben, pag hindi pa masyadong clear, pwede kang gumamit sige. ng 10 seconds or Okay, sasagutin ko po. proceed bro. Ano po sa No. works, hindi po sa works. Doon po sa faith. Kaya nga sa Ephesians 1:13, after ye believe the gospel, hindi sinabi po na obedience sa work. Doon po sa tinatawag na faith, nanampalataya ka doon sa gospel. Ang gospel si Kristo. Kaya sabi niya na sealed ka sa Holy Spirit. Wala kang ano diyan mapapakita na na-sealed sila doon sa Holy Spirit sa pamagitan ng kanyang pagsunod sa baptismo sa tubig. Okay, so next question. Since ang bautismo sa Espiritu ang nasa Mark 16:16 na ayon sa iyo, so meaning to say, hindi siya nag-utos sa bautismo sa tubig? Yes or no? Yes, nag-utos siya sa tubig, bro. Pero iba nga yun ang sa tubig. After na nga ang tao na baptize sa Holy Spirit, kasi unang nangyari, baptism sa Holy Spirit, si Kristo ang gumagawa, hindi po yung yung tao. At ang baptism sa Spirit nangyayari bro, doon sa pag-believe. Binasa ko na sa Ephesians 1:13. Yun ang promise. Promise ngayon yung Mark 16. Hindi doon nangyari sa baptism sa tubig, yung pag-silyo ng Holy Spirit, doon sa believe. Okay. So, paano makakatanggap ng Espiritu ang tao? Through obedience ba? Yes or no? No nga sa work, doon sa faith. Klaro na nga yun yung Ephesians 1:13. O tatanggihan mo pa ba yan? I-disagree mo pa yan yung sinabi ng Ephesians 1:13. After ye believe the gospel of your salvation, ye were sealed that Holy Spirit of promise. O very clear, litra por litra pa, specific pa. Explicit pa, klaro yan. Next question. Next question. Sabi ng talata, Mark 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Aware ako na faith alone kayo. Tapos ang sa sunod na clause, datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So according sa claim mo, kapag hindi bautismado sa Espiritu ay ligtas pa rin? Yes or no? Kaya doon ka bro nangyari bro yung kaligtasan kay Kristo sa faith, yun ang tanda na nagbaptize sa yung Holy Spirit nga. Nasa faith alone mo kay Kristo na ligtas ka. Pag wala kang Holy Spirit, hindi yun patunay na ligtas ka. Kaya nga yung may Spirit, yun ang tunay na ligtas dahil nanampalataya. At hindi nga yan tubig. Nangyari yan doon sa faith alone. Kaya nga sabi niya, after you believe, believe lang, walang works. Okay. So, base sa doktrina ng baptismo, claim ba ng baptist ng Mark 16:16 ay hindi water baptism? Yes or no? Yes, hindi yan. Tinatawag na water baptism. Yung Mark 16:16 po, yun po ay baptism ni Kristo sa Holy Spirit. Kaya nga, pag tinignan mo sa Acts 1:3-5, yun ang pangako. Binasa ko na kanina, sabi ng Panginoon Hesus, at ito yung kanyang ibabaptize, promise, na siya po ay magbaptize sa Holy Spirit. At yun ang Mark 16, hindi nga utos. Pakita mo kung imperative yan. Kasi kung imperative, tubig yan. Next question. Okay, next question. Tanggap mo naman na ang gumagawa ng bautismo sa Espiritu ay mismo ang Panginoong si Jesu Kristo. At ang gumagawa ang tumutupad sa bautismo sa tubig base sa biblical evidence ay mismong mga alagad o mga apostoles. Yes or no? Yes, ang tao ang gumagawa sa tubig. Ang Panginoong Hesus ang gumagawa sa Spirit. Kaya nga, hindi mo gawain yan. Bakit mo sasabihin yung Mark 16 ay baptismo sa tubig na hindi gawain ng tao kasi nga promise lang yun ng Panginoong Hesus ang mananampalataya, mabaptismuhan siya. Hindi sinabi na magpabaptismo siya, kundi mabaptismuhan na siya. Yun sa Holy Spirit ang Panginoon ang gumagawa. Next question. Ang bautismo ba sa Espiritu sinusunod? Yes or no? Okay, bro, medyo yung boses mo pag-uulit. Okay. Okay, ang bautismo ba sa Espiritu sinusunod? Yes or no?
At 10 seconds, matik na yan bro. Matik na yan, si Kristo ang gumagawa. Dahil nga, hindi mo na kailangan gawin yan. Si Kristo ang gumagawa sana ng palataya, hindi mo gawain yan. Next question. Sige, uulitin ko ang tanong. Ang bautismo ba sa Espiritu ay sinusunod ng tao na tunay na sumasampalataya? Yes or no? 10 seconds nga, hindi nga yan tinatawag gawain. Ba't mo ipapagawa? Gawain yan ng Diyos, hindi mo gawain yan. Mananampalataya ka lang. Hindi mo kailangan na ikaw ang gagawa yan. Mali yung tanong mo. Next question. Okay, so next question. So, aware ka ba na kapag pinag-uusapan ang bautismo sa Espiritu o yung bautismo dyan, kapag Espiritu ang pinag-uusapan, interchangeably use receive the gift of the Holy Ghost, filled with the Holy Ghost, or full of the Holy Ghost? Yes or no? Yes. Interchangeable nga sabi ko kanina. Pag nag-fill yan, baptism yan. Kaya nga hindi mo nabasa na ang nag-fill sa'yo na ikaw ay nanampalataya ang water baptism at yung nag-dwell sa'yo water baptism. Doon lang bro nangyari yung pag-fill ng Holy Ghost o tinatawag na pag-sealed. Doon sa baptism sa Spirit, hindi sa water baptism at nangyari yan sa faith. Hindi sa gawa mo sa baptism, sa tubig. Next question. Okay, may synoptic gospel passage Mark 16:16. Yes or no? Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first cross ng ating negative. So shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Eme Alfonso, kay Pastor Jeramil Amlon. Shoutout about debater kay Bro Ethan. Sabi niya, good evening Bro Rasha at sa dalawang debater. God bless po, Pastor Ruben. Shoutout din kay Eme Alfonso. Sabi niya, aba, kakaibang topic pero parang sa side ako ni Bro Ron. Yun kasi din unawa ko. Shoutout din kay Carl Rabotazo. Sabi niya, Kini. Vince Baklas, tama po Pastor kasi ang gospel, death, burial, and resurrection of Jesus Christ. At yan lamang ang tanging makakaligtas sa tao. Shoutout din kay Samson Rusin, baptism sa Holy Spirit ang Mark 16:16, kulang pa rin. Shoutout din mga kapatid dito kay Kylie. Mark 16:15 does not appear in the original text written by the author. According to the overwhelming consensus of the modern biblical scholars, ang textual critics, while the physical original copy, the autograph, no longer exists, or earliest and most reliable surviving Greek manuscript proved that the Gospel of Mark originally ended abruptly at verse 8. Mark 16:15 is part of what scholars call the longer ending, Mark 16:9-20, which was added by later scribes. Shoutout din kay Vince, believe not obedient. Pastor Jeramil sabi niya, basta ang salvation is not true water baptism. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa negative presentation. Brother Ron, your time starts now. Okay, so magandang gabi sa lahat mga kapatid, mga kaibigan at sa mga nanonood at tagapakinig. Again, sa topic ko mga kaibigan, wala tayong tutol sa bautismo sa Espiritu dito ha. Kasi inilaan yan, tama naman yung inilaan yan ng Panginoong Kristo doon sa tunay na sumasampalataya at hindi yan utos para tuparin. So, ang ano lang dito, prerequisite kasi ng bautismo sa Espiritu, kung mabigyan ka ng Spirit, ay kailangan tumalima ka. 'Di ba? Yung sa tingnan natin, basahin natin yung Acts 5:32. At kami mga saksi sa mga bagay na ito at gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinibigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Si Pastor Ben sabi niya, yung termino na bautismo doon sa kinakapit sa Spirit, baptism of the Holy Spirit, interchangeably used as full of the Holy Ghost, receive the Holy Ghost, receive the gift of the Holy Ghost, or filled with the Holy Ghost. So, ang sabi dito sa Acts 5:32, ang makakatanggap pa ng Espiritu Santo o ibinibigay, ibig sabihin, receive the gift of the Holy Ghost, receive the Holy Ghost, na ibinibigay ng Diyos ay doon sa nagsisitalima sa Kanya. So may prerequisite para makatanggap pa ng Espiritu Santo. Yung baptism of water baptism, tinatalima ba yan?
Di ba? Tinatalima yan. Tapos, ito pa, base sa first set of question ko kanina, tinanong ko siya, siya na mismo nagsabi na ang baptism of the Spirit ay inilalaan lang. So, tanong ko sa kanya, ang bautismo sa tubig tinatalima? Sabi naman niya, yes. So, sabi niya, yes, tinatalima ang bautismo sa tubig. Meaning to say, kapag tapos ang prerequisite ng baptism of the Holy Ghost is, kailangan tumalima ka muna. Kasi sabi ng Acts 5:32, ibinibigay ang Holy Spirit doon sa mga tao na tunay na sumasampalat na nagsisitalima sa Kanya. Nagsisitalima sa Panginoon si Kristo. Tapos tinanong ko siya, doon sa Mark 16:16, natupad ba yun sa Book of Acts? Sabi naman niya, yes. Kapag sinabi mong natupad, ibig sabihin, tumalima sila doon. Kasi, natupad yan sa Book of Acts, which is inagrihan naman niya. Correct? So, nag-follow up question ako, paano tinupad? Through obedience ba? Through obedience ba? Nag-10 seconds siya? Kasi hindi daw yan work of obedience. Ang pinag-uusapan natin dito na obedience is obedience to the faith. So, meaning to say, kaya nga, sabi niya, hindi daw works of obedience. Kaya nga ang Acts of the Apostles sa Tagalog, gawa ng apostoles eh. Kaya nga, gawa eh. Acts of the Apostles, Book of Acts of the Apostles, sa Tagalog, gawa ng mga apostoles. At ang works dyan is may kinalaman yan sa pananampalataya. Kanino ka ba tumatalima? Alangan naman kay sa ibang Panginoon. Siyempre, ang pinag-uusapan natin ito, yung totoong tumatalima at totoong sumasampalataya. Tapos, tinanong ko siya, tanggap mo naman na gumagawa ng bautismo sa Espiritu ay si Jesus Christ at ang gumagawa sa bautismo sa tubig base sa biblical evidence ay mismo malagad. Sabi naman niya, yes. So, malinaw, nadidistinguish natin yung bautismo sa Espiritu at bautismo sa tubig. Kaya nga, bakit ko ini-emphasize na binibigyan ng emphasis yan? Kasi nga, ang Mark 16:16 ay utos talaga yan. Natupad na eh. Si Pastor Ruben mismo nagsabi na natupad yan sa Book of Acts. Yung sign dyan sa Mark 16:17 onwards, natupad yan sa Book of Acts. Sa, tawag nito. Ito ha, evidence ha, na tinatalim, bautismo yan sa tubig kasi ang bautismo sa tubig ay tinatalima. Casting out demons, di ba? Sign sa Acts 5:16, Acts 8:7, Acts 8:7, Acts 16:18, Acts 19, 1 to Acts 19. So, si Pedro, si Felipe at si Pablo. Tapos may sign pa, they speak new tongues, Acts 2:4 to 11, Acts 10:46. Si Pablo doon sa Acts 9:6. They lay their hands on sick and healed, Acts 3:1 to 10, Acts 5:12 to 16, Acts 28:8. At si Pablo mismo, natuklaw ng ulupong sa King James Version, viper o snake. Kasi na ano yan sa Mark 16:17 eh. At hindi siya nasaktan. So Acts 28:3-5. So ang punto dito, yung Mark 16 ay natupad doon sa Book of Acts, kaya nga gawa ng apostoles eh. At ano ba ang mga kapatid, ano ba ang biblical evidence ko na mali yung topic niya na, again, hindi tayo tuto sa bautismo sa Espiritu ha, kasi nagkataon lang na may specific tayong talata, ay may specific tayong paksa na tinatalakay. So, ang biblical evidence ko mga kapatid, ito ay parallel synoptic gospel doon sa Book of Matthew, particular sa chapter 28. Siyempre, chapter 28 at Mark 16, chapter 16. Last chapter na Matthew 28 at Mark 16. So, mga kapatid, I encourage you na sundan niyo po ako ha. Dito ha, ito ay evidence na tama ako, na mali siya, na mali ang paksa na tinitindigan niya. Mark 16 verse 1 at Matthew 28 verse 1, may binanggit dyan, dalawang Maria, Sabat.
I-review nyo itong video at sundan nyo ako. Sa verse 5 to 6 ng Mark 16 at verse 5 to 6 din ng Matthew 28, nakausap ng dalawang Maria ang anghel na nagsabi na si Kristo ay wala dito at siya'y nabuhay ng muli. O forward tayo mga kapatid. Mark 16 verse 9, Mark 16 verse 15 to 16, sabi dito, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believe and is baptized shall be saved, but he that believe not shall be damned." Now, Matthew 28:19, "Go ye therefore teach all nations by baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit." So, pareho. Synoptic gospel means parehong tagpo, magkakaiba lang ng bod, magkaiba nga ng author eh. Magkakaiba ng pagbubuod kasi synoptic gospel ho ito ng Book of Matthew and Book of Mark. So, go ye therefore. Sa Mark 16, 15 to 16. Tapos, Matthew 28:19, "Go ye therefore" din. O pareho. So, bakit ko ito sinasabi? Kasi, ang Baptist, mga kapatid, ang interpretation nila sa Matthew 28:19 ay bautismo sa tubig. Correct? Bautismo sa tubig ang interpretation nila. Ngayon, since ito ay synoptic gospel doon sa Mark 16:16, alangan naman bautismo sa Espiritu at hindi na tubig. Ngayon, kung ganun pala ang ano ni Pastor Ben, ilalabas, 2 beses nag-resurrect si Jesus Christ at 2 beses rin nag-utos. Ang isa, bautismo sa Espiritu, na iba doon sa bautismo sa tubig. The point here, sabi ko kanina, different book, pero the same context of summary. Sabi ko nga, ang claim ng Baptist dyan sa Matthew 28:19 ay bautismo sa tubig. So therefore, since it is synoptic gospel to Book of Mark, particular sa verse 16, ito ay bautismo sa tubig. Again, kung magkaiba ito, ilang beses ba nabuhay si Kristo? Kasi ang nagsasalita dyan sa last chapter ng Matthew 28 at Mark 16, last chapter din, ay ang mismong resurrected Christ. Di ba? The same context of summary. Different book pero magkakaiba lang ng pagbubuod pero the same kasi synoptic gospel ho ito. Again, Mark 16 verse 1 at saka Matthew 28 verse 1, basahin nyo. May binanggit dyan, 2 Maria, Sabat. Oh, alam nyo naman kung anong tagpo dyan. Di ba? Hinahanap nila si Kristo doon sa ano? Tapos nabuhay mang muli. So, ang nagsasalita dyan, resurrected Christ. So, kung iba ang interpretation doon sa Mark 16, which is not water baptism, therefore, 2 beses nag-resurrect si Jesus Christ. Kasi 2 beses siya nag-utos sa mga apostoles. Ganon ba ang ating conclusion? Alam ko hindi. Okay, dako tayo sa first cross ng ating affirmative. Pastor, your time starts na. Okay bro, sinabi mo kanina sa Acts 5:32 nga na-receive yung Holy Spirit. Sabi mo kasi obey, no? Kasi sabi obey. Ang tanong, saan ba yan nag-obey? Doon sa work mo sa baptism sa tubig or doon sa faith mo kay Kristo? Siyempre, hindi mo, doon sa faith ni Kristo at hindi mo pwedeng ihiwalay yan. Kasi sabi dyan, at kami mga saksi sa mga bagay na ito at ganyan din ang Espiritu Santo na ibinibigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Ngayon, kung hindi mo gagawin ang water baptism, mabibigyan ka ba ng Espiritu Santo? Kasi sabi ng Acts 2:38 baptizing in the name of Jesus Christ and shall receive the gift of the Holy Ghost. Hindi mo pwedeng ihiwalay yan. Okay, next question. So sabi mo, nag-agree ka na obey sa faith. Parehas ba ang pag-obey sa tinatawag na faith at saka sa work? Parehas ba yan work na literal, yes or no? Pakiulit ka. Hindi ko naintindihan yung unang sinabi niya. Sige. Ulit mo. Okay.
Kasi nag-agree ka na obedience sa faith. Kayo ngayon, ang tanong ko sa iyo, sunod kong tanong, parehas ba yan literal na work yung pag-obey sa faith at doon sa tinatawag na work na gawa mo talaga? Parehas ba yan, yes or no? Yes, pareho kasi yung gawa mo may kinalaman sa pananampalataya mo. Kanino ka ba mag-uubi alangan sa ibang Panginoon? Sinasabi ko kanina eh. Kaya ka nga tumutupad, kaya ka nga tumatalima kasi naniniwala ka sa tagapagligtas mo. Ang tawag diyan pananampalataya. Next question. Okay, so sabi mo, kasi tinanong kita kung parehas ba na literal mo yan nagawa yung obey sa faith at obey sa literal na gawa. Sabi pareha. Kaya ngayon itong tanong ko, kailan ba bro yung faith naging verb na literal na gawa? Kailan po ba? Base sa John 6:26 27 to 29. Gawa 'yan. Gawa ng Panginoon. Paano daw matatanggap? Sige, next question, no? Itong Mark 16:16 at saka Matthew 28, binanggit mo kanina din sa verse 1, ito lahat ay the same day. Kaya ito ngayon ang tanong ko, sa the same day na yan na nangaral ang Panginoong Hesus doon sa kanila na after siya na-resurrect na nagpakita siyang buhay, ilan bang baptismo bro ang pinangaral niya doon? Isa lang ba or dalawa? Doon sa talata mismo isa lang. Pero ang bautismo sa Espiritu inilaan na niya yan doon sa Pentecost Day na mapuspusan ng Espiritu Santo kasi napropesya na yan sa Joel 2:28 to 32. Next question. Okay, sunod na tanong. Okay, sabi mo, isa lang doon ang binanggit niya na pinangaral. Ay ngayon, meron akong ditong premise bro sa Acts chapter 1 verse 3 to 5 kasi nangyari ito after ng resurrection na nagpakita siyang buhay. At sinabi dito, sabi niya, wait for the promise of the Father which said he, no, ye have heard of me, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost. Ngayon po bro, para sa iyo, kailan niya ba ito sinabi? Kasi after passion daw dito at sabi dito ni Locke, siya po ay nagpakita na buhay dito after ng kanyang pagpapako sa cross. Kailan niya ba ito sinabi? Doon ba sa time na yon sa the same day ng Matthew 28 at Mark 16:16? Or wala na siya dito nang sinabi ito? Magkonsult kasi napakahaba ng ano. Kasi ang tinatanong mo kasi kanina specific Matthew 28:19 at saka Mark 16:16. So sinagot din kita ng specific na sorry, sagot din. Okay. Okay, ulitin ko bro, kasi sabi mo yung Matthew 28 at Mark 16, the same day. At tama naman yon. Ngayon ito, hindi ba ito the same day do? Yun yung sinabi ni Luke dito, yung sa Acts chapter 1, kasi sabi niya nga after sa Passion ni Cristo, nagpakita nga siyang buhay at nag-assemble sila. Kailan ba ito na sila nag-assemble? Doon ba sa tinatawag na Mark 16 at Matthew 28 or hindi? Hindi, doon na sa sa tagpo na lapit na siya mag-ascended to heaven. Kasi again, wala tayong tutol doon sa bautismo sa Espiritu, pastor, wala tayong tutol diyan. Ang may specific kasi tayo na paksa eh. So doon ako naka-specific na sumasagot. Next question. Wala naman akong tutol sa bautismo sa Espiritu eh. Okay, sabi mo kasi kanina, sabi mo, isa lang ang baptismo doon, ay dito nabasa ko dalawa. Sino ba yung paniniwalaan ko? Si Apostolok na sinabi ito ng Panginoong Hesus, sabi niya na dito mismo sa after sa tinatawag resurrection ni Jesus Christ. Sino bang paniniwalaan natin? Ikaw or ang Apostolok na nagsulat dito? Dalawa ang sinabi ng Panginoong Hesus. Alin? Kaming dalawa ni Apostol Luke kasi yung sinabi na Apostol Luke sorry yung alagad ni na evangelist na si Luke, which ay may ang Book of Acts kasi tinupad yan, katuparan yan doon sa utos niya doon sa Mark 16:16, which is sinang-ayunan mo. Book of Acts. Okay, next question. Sabi mo rin kanina, tinanong kita kung kailan ito nangyari. No, kasi after ito sa tinatawag na kanyang pasyon or na-resurrect na siya, na dito sa Acts chapter 1 verse 3 to 5 na sinabi niya dalawang baptismo. At sabi mo hindi doon the same day sa Mark 16:16 or Matthew 28, no?
Kasi sabi mo, ito po ay tagpo na nila na babalik na siya sa langit. Ngayon ang tanong ko, yun ang Mark 16:16 ba na nagtagpo sila at Matthew 28? Yun ba ang panahon na babalik siya sa langit? Yes or no? Base sa timeline, hindi. Moderator, objection po. Yes or no po yung tanong ko. No. No daw, no. Okay, proceed bro. Okay, kasi kasi again specific yung Mark 16:16 kasi Jesus Christ was nag-resurrect na siya, nagsasalita siya diyan. Siya ang mismo nagsasalita. Doon sa Book of Acts, paalis na siya doon eh. So, ang point kasi dito, wala tayong tutur sa bautismo sa Espiritu. Dapat ang tutulan mo, sige, next question na. Okay, next question. Ngayon, ito ang tanong kasi tinanong kita kung ito ba ay the same day doon at sabi mo naman nga, yun ba yung Mark 16 at Matthew 28, kung yun na ba ang tagpo nila na babalik siya sa langit, yung Panginoong Hesus, na nagsabi doon siya na dalawa klaseng baptismo, sabi mo naman no. Ngayon, kung sa Mark 16 pala at Matthew 28, hindi pa yun yung tagpo nila na babalik siya sa langit, so ibig sabihin dito na siya sa Book of Acts bumalik bro, yes or no? No, kasi ang topic kasi natin, base sa Mark 16:16 na sinangayunan mo, natupad doon sa Book of Acts, entire Book of Acts, dapat ang tono ng mo ngayon, pagdepensa sa taksa mo, wala kang bautismo sa tubig. Time. 7 minutes. So, dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. Dako tayo sa rebuttal, pero bago yan, shoutout mo na sa ating nasa live kay Pastor Jeramel, sabi niya nahuli. At shoutout din kay Obers Waltz, kayong dalawa ni Dr. Luke ang paniwalaan. Shoutout din mga kapatid kay Samson Rosin, si Kristo ang author at tayo ang susunod or magre-response. At shoutout din kay Vince, ang tagal mo na Brad Ron sa Bible, hindi mo pa rin nauunawaan ang Mateo 28:19 and Mark 16:16. Tama yung sabi sa Mateo 15:16. Shoutout din kay Pastor Jeramil, dapat sana inunawa ni Ron Stan ng kadebate niya para makatanong siya ng tama. Shoutout din kay Pastor Rayan Puentes, wala talagang unawa ang kulto na si Ron. Shoutout din mga kapatid dito kay Brandon Salyot, Mark 16:16, baptism is the sign of belief. Second, praise the word, unbaptized only believe. So salvation is believe only, not baptism. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Kylie, yan, ito yung Karina. Vince Baklas, believe, sabi niya. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating rebuttal. Mauna si Pastor Ruben. 10 minutes bro. Okay, once again mga kapatid, nakikita ninyo mga kapatid, iniiwasan niyo yung tanong natin at kung sinasagot niya naman, huling-huli po siya kasi nga, ang sabi niya kasi yung sa Acts 5:32, sabi dito, and we are his witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey. Binigay ito. Ang tanong sabi ko, saan ba ito? Binigay ang Holy Ghost diyan or natanggap sa pag-obey ba sa gawa na literal or sa pag-obey doon sa faith? Sabi niya naman, obey sa faith. Hindi tama ako kasi iba yung faith, iba yung gawa. O ito, dagdagan natin ang verse na ipakita sa kanya na patunay. Ito, Roma 1:5. Sabi dito, by whom we have received the grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name. So kahit sila si Apostle Paul, silang mga apostol, nakatanggap yan ng grace ng Panginoon, nandun na yon yung Holy Spirit, or ang tinatawag na kahit sila sa apostleship, doon nangyari lahat sa faith, hindi sa gawa bro. Kasi tinanong ko siya kanina mga kapatid, nakita ninyo, kakultuhan na aral yon, kung ang faith ba, obey ba sa faith at saka sa work, parehas ba yung literal na gawa? Sabi niya parehas. Naku po, maling-mali talaga. Ito, kukontrahin niya si Paul sa sa Ephesians 2:8. And 9, sabi dito, for by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Nakikita niyo mga kapatid, iba yung faith, iba yung work. Kasi yung faith, yung pag-ubi sa faith, yung talagang nanampalataya ka lang doon sa puso mo at isipan, buong kaluluwa mo doon sa Panginoon Jesus sa ginawa niya sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid. Burial and resurrection Jesus Christ, yun ang gospel, na kaligtasan mo. At dito,
makikita natin kung saan ibinigay na receive yung Holy Ghost. O Ephesians 1:13. O balikan natin, no? Sabi dito, in whom ye also trusted. After that ye heard the gospel or the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Kita niyo, promise. Oh, itinanggap natanggap ng mga taong nanampalataya doon sa faith, pag-ubi sa faith, hindi po sa work. Hindi mo dito mababasa na nag-ubi sa work or sa water baptism tapos nagkaroon ng tinatawag na Holy Spirit or Holy Ghost. Hindi. Kaya tinanong ko din siya kanina, grabe mga kapatid, no? Kakultuhan talagang aral ito ng ating opponent ngayon, Brad Ron Fernando ng UPC. Bakit po? Kasi yung Mark 16, tinanong ko nga siya kung utos ba yan or hindi utos. O, sabi niya doon, no, hindi na mga utos. Tapos sabi niya, doon pa rin mangyayari daw sa kanyang gawa. Hindi nga inutos yon sa iyong gawa. Kasi hindi mo gawa. No? Kaya kanina mali yung tanong niya eh. Itatanong niya sa akin kung susundin ko ba ang yung pagbaptize sa Holy Spirit ba? Ay paano ko gagawin yung baptism sa Holy Spirit? Hindi ko gawain yung gawain ng Diyos yun. Doon lang ako susunod sa faith. Mananampalataya ako sa Kanya, sa Kanyang sinabi na sa gospel. Kay Kristo, and then matik na. No, promise ng Panginoon, ng Panginoong Hesus siya ang magbaptize, hindi ang tao. Kaya yung tubig, Brother Ron, yun ang gawain ng tao. Kaya nga sa Matthew 28 at Mark 16, kasi ginamit siya ito, the same day, tama naman talaga, the same day ito yung Matthew 28 at Mark 16. Kaya ang tanong ko sa kanya, sa the same day na yan, ilang bang baptismo yung sinabi ng Panginoong Hesus? Kaya nagsinungaling po siya dito kasi sabi niya, mga kapatid, hindi siya nagsabi ng totoo, sabi niya, isa daw. Isa daw. Ay ngayon, itong Acts chapter 1, alam niyo ba ito? Nangyari ito doon pa sa Mark 16 at saka Matthew 28, yun nga ang tagpo nila. Kasi nga, tinatawag na hindi niya sinagot ng tama eh. Para lang makalusot sa kanyang maling argumento, hindi niya sinagot ng tama. Kaya sabi niya dito, hindi daw yun doon nangyari. Ito yung Acts chapter 1. Naku po mga kapatid, pag sisinungaling yan, ito mga kapatid, basahin ko sa inyo. Ang Acts chapter 1, kung may Tagalog kayo, tingnan niyo, sabi diyan, no, to whom also he showed himself, nagpakita siya ng kanyang sarili. Sino dito ang siya? Si Kristo. Alive, buhay after his passion. Ano ba yung passion? Yung pagpapako sa cross. O, resurrection yan. O, connected yun. Doon nangyari sa tinatawag na Mark 16:16 at saka sa Matthew 28. Kasi resurrection nga doon ang pinag-uusapan niya kanina na the same day. Tama nga, the same day at the same day yan dito sa Book of Acts. Ay ngayon sa Book of Acts, ilang baptismo ba ang kanyang pinangaral dito ng Panginoong Hesus? Sabi niya daw, isa lang. Tinanong ko siya, bakit isa lang? Sabi niya, isa. Kaya sabi dito ng Panginoong Hesus at ng Apostle Luke dito, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father. Sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayo munang aalis. No? Hintayin yung promise ng Ama. Which said he, ye have heard of me. At ito ay narinig yun na sa akin, for John truly baptized. Ay saan ba yan nila narinig? Doon nag-assemble sila, past tense. Ay saan ba yung nangyari? Doon sa tagpo nila na bago siya babalik sa langit, Mark 16:16 at Matthew 28. Pero nagsinungaling siya, hindi daw yun pa ang tagpo na babalik sa langit. Ay tinanong ko siya kung sa Book of Acts ba, sabi niya, no na naman. Nakikita ninyo, grabe naka-inconsistent talaga yung mga sagot at mga tinatawag na mga argumento ng ating kalaban ngayon sa debating ito. Kaya dito nakikita natin kapatid, sabi ng Panginoon Hesus, for John truly baptized with water. Dahil si Juan nagbaptismo lang sa tubig. Kaya nga, nangaral siya talaga sa tubig. Yun ang Matthew 28. Yun ang sinulat doon ni Apostle Matthew, na nangaral talaga siya sa tubig, na ang tao inutusan na pag siya nanampalataya na kay Kristo, may promise na saved na siya, na baptize na siya sa Holy Spirit, na yun ang tatak ng kanyang kaligtasan, na patunay na saved siya sa pananampalataya kay Kristo. Yun po ay susunod siya sa baptismo sa tubig. And then sabi dito, siya naman po, sabi niya, ye shall be baptized with the Holy Ghost, not many hands. Kaya tinanong ko siya, ilan ba ang baptismo dyan sa time na yan na sinabi ng Panginoong Hesus? Sa Mark 28, sabi niya, isa lang daw. Ay, kasi ayaw niya ito eh. Pinuputol niya itong story dito sa Acts chapter 1. Ay, sabi ko, saan ba niya nangyari? Doon ba sa Mark 16:16 at Matthew 28, natagpo na bago pabalik sa langit? Sabi niya naman, no na naman daw, hindi nagsisinungaling siya. Kasi doon niya nangyari. Kasi nga hindi talaga nangyari na si Kristo, nagtagpo sila sa Book of Acts. Wala na mga kapatid itong Panginoong Hesus. Doon lang yun sa Matthew 28. Kaya nga ang ang context dito sa Acts chapter 1, resurrection ni Jesus Christ after he showed himself alive. Resurrection.
Yun nga sa Mark 16 at Matthew 28. Pero hindi ibig sabihin na dahil pala tinatawag doon na the same day, isa lang baptismo na sinabi niya, dalawa ang baptismo na pinangaral niya. Kaya kasabi dito ni Apostolok, itong sinabi niyo, narinig yun na sa akin, saan ba yun nila narinig doon? Hindi na yun sa Book of Acts. Ninarate na lang ni Apostolok. Kaya nga past tense ang nakalagay dito mga kapatid, Brother Roperando. Kaya nga dito, kahit tingtingnan mo, kahit bibigyan ko kayo ng sampulo, the same day ito nangyari sa Matthew 28, at Mark 16 at Luke chapter 24, ang mga Mary doon, Mary Magdalene, other Mary, doon sa kabilang verse, hindi lahat tinawag na nilagay doon kung ano lahat doon ang or sino lahat doon ang nandun sa time na pumunta sila sa tinatawag first day of the week after sa Sabbath. Kung titingnan mo dito sa sa Luke chapter 24, verse 11, sabi naman dito, Mary Magdalene and Mary the mother of James, no, and Joanna and other women with him. Kung tinignan mo, ang dami pala nila. Pero pag tinignan mo doon sa isang talata lang, makikita mo, dalawa lang doon ang minensyon. No? Sa unang talata sa Matthew 28, Mary Magdalene and other Mary. Pag doon ka na naman sa Mark 16 verse 1, nakalagay naman doon, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome. Tatlo sila doon. Kaya para makuha ang buong kwento mga kapatid, kung ilan lahat ang sinabi doon na tao, kunin mo lahat yung kwento. Hindi lang yun sa isang sa isang chapter, sa isang book. Kasi hindi lahat doon pinasulat sa isang sa isang tinatawag na alagad ng Panginoon Hesus. Pinasulat niya ang iba doon sa iba, kaya doon mo talaga lahat makikita. Kaya doon sa Acts chapter, sa Mark 16:16, pinasulat niya doon kay Apostol at tinatawag Mark, yung isang sinabi niya na baptismo, sa time na yun, kahit disindihan, yun ang pinasulat niya doon, baptisin niya yun sa Holy Ghost, promise nga Kaya magpakita ka nga na na imperative yun, pag imperative yun, sigurado, tubig yun. Kaya sa Matthew 28, pinasulat niya doon, baptism sa tubig, ang pinangaral niya. Kaya makikita natin dito mga kapatid, dito sa Acts chapter 1, ang buong kwento. No? Acts chapter 1, verse 3 to 5, buong kwento yan. Doon nangyari na nagtatagpo sila na bago babalik ang Panginoon Hesus sa langit, dito mga kapatid po, na Panginoong Hesus nangaral. Dalawang baptismo kahit tingnan ninyo dyan, ang pinangaral niya, at doon yan nangyari. Kaya tinanong ko siya kung saan ba yun nangyari. Yung Book of Acts. Doon ba? Sabi niya, no? Ay sabi ko, kung nagtagpo pa sila doon na bago siya balik sa langit yung Mark 16 at Matthew 28, no? Doon na ba na time na siya ay babalik sa langit? Sabi na naman, no? Hindi nagsinungaling siya. Doon yun na time na babalik siya sa langit, mga kapatid, no? Kaya nakikita natin maling-mali ang aral ito ng ating kaibigan, no, na Brother Ron. Kasi yung yung obedience of faith, ginagawa yung literal na gawa niya. Hindi mo yung literal na gawa yung faith. Kasi nga faith kailan naging verb yung faith? Alam mo, abstract noun yan Nangyayari lang yan sa puso mo mga kapatid. Yung pananampalataya. Hindi ka nakikita walang action word, hindi literal na gawa, ginawa yung literal na gawa. Kaya nawiwindang siya, no? Maling-mali talaga yung aral na natin. Kaya wala siyang mapakita na ang promise, dapat may mapakita siya, sabi ko. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa ating negative second cross. Pero by the way mga kapatid, sa mga bagong pasok dyan sa live, meron tayong debate between Baptist and UPC mga kapatid sa topic na baptism. Mark 16:16 ay baptism ni Kristo sa Holy Ghost, hindi sa water baptism. So affirmative natin yung nagsasalita kanina, negative naman yung magtatanong ngayon. So Brother Ron, 7 minutes, your time starts now, bro. Okay, so tanong, ano ba talaga ang gusto mong ano ba talagang gusto mong itindig ngayon sa usaping ito? Sa Mark 16:16, yan ay bautismo sa Espiritu at hindi bautismo sa tubig, yun ba? Yes or no? Yes. Kasi nga hindi nga yan baptism na inutos, baptism nga yan na na promise. Ay ano ba yung promise na baptismo? Sabi ko kanina sa iyo, magpakita ka kung ang promise na baptismo ba tubig sa kaligtasan ng tao na itinatak. Yung napakita ko sa Biblia, klaro, specific pa, litra po litra. Baptism sa Spirit at ang gumagawa ang Panginoong Hesus. Next question. Okay, since kanina sa unang cross ko, sinangayunan mo na ang Mark 16:16 ay ito pa doon sa book of entire book of Acts. Entire book of Acts. Then, so ibig sabihin, wala nang bautismo sa tubig doon.
Meron pa rin baptismo sa tubig. After nga, binasa ko sa iyo ang Acts chapter 10, verse 43 to 48. After sila sinugo ni Pedro, bro, na baptismo sa tubig, sabi ni Pedro, ang baptismo kayo sa tubig dahil nakatanggap na kayo ng Holy Ghost. Na-fill na sila ng Holy Ghost. At sinang-iyunan mo ang fill of Holy Ghost, that is baptism of the Holy Ghost. So tapos na silang nabaptize sa Holy Ghost after they believe. Okay, so aware tayo sa Mark 16:16 ang nagsasalita at nagutos diyan ay resurrected Christ. Sinunod nila ito base sa historical narrative of the Book of Acts na nagbautismo sila sa tubig. Ang tanong ko, tama ba ito? Tama nga na ang baptismo sa Mark 16:16 ay baptismo sa Spirit, bro. Kaya nga yung mga nanampalataya, yung nag-ubi sa pananampalataya, hindi yung sa literal na gawa, tinatakan ng Holy Spirit. Kaya nga litra po litra kahit sa Ephesians 1:13, tinatakan ng Holy Spirit yung nanampalataya, hindi tinatakan ng tubig. At yung tubig, bro, para yan sa tinatawag kasi na na local church membership. 'Di ba pag nabaptize ka sa tubig, nami-member ang tao sa local church. Kaya wala yan yan sa tatak sa kaligtasan. Doon yung tatak sa kaligtasan, yung tinatawag na Spirit. Next question. Ito base ito sa cross-examine ko sa iyo. Una, natupad ang Mark 16:16 sa Book of Acts, entire Book of Acts. So, ang tanong ko, sinunod ba nila ito? Nagbautismo ba sila sa tubig doon sa mga taong pinangaralan niya? Yes or no? Yes, walang problema, bro, na nagbaptismo sila. Yung binaptismuhan nga, kahit nga basahin mo dito sa Biblia o sa Acts chapter 10, verse 43 to 48, yung binaptismuhan nga sa tubig, nabaptize na sa Holy Spirit. Kaya sabi ni Pedro, bakit hindi pa kayo pabaptismo sa tubig? Na kayo ay nabaptize na sa Holy Spirit, nakatanggap na kayo. Oo na talaga. Kaya natupad talaga sa mga nanampalataya na ang tao binaptize ni Kristo sa Holy Spirit after they believe. O hindi sa kanilang gawa. O hindi sa baptismo sa tubig. Next question. Okay, sa 'di ba Mark 16:16. So sa verse 17 may naka diyan na signed. So natupad ba ito sa Book of Acts? Yes or no? Yes, natupad yan sa mga apostles, bro. O na ang mga tinatawag na sila yung pinangakuan sa time na yan na hindi sila maano ng mga poisonous. Ay ngayon ikaw, i-try mo nga kung hindi ka ma-poison diyan sa ng ahas. Next question. Okay, kasi ang paksa mo ganito, malinaw ang paksa mo, pastor ha. Itong paksa mo. Basahin natin. Patutunayan na ang bautismo sa Mark 16:16 ay bautismo sa Espiritu at hindi water baptism. Meaning to say, dapat ang argumento ng flow ng argumento mo is wala ng water baptism sa Book of Acts. So meron pala. Yes or no? Meron nga kasi nga sa Mateo 28, the same day yun sa Mark 16, dalawa nga ang pinangaral yan. Ito nga ang kadugtong sa Acts chapter 1. Bakit ayaw mo pag-usapan ang Acts chapter 1, verse 3 to 5, na doon nangyari yun sa kanyang pagka-resurrect. Na sinabi niya, nagbabaptize si Juan sa tubig, nangaral siya about sa tubig. Pero sabi niya siya ay nagbabaptize sa Holy Ghost. O bakit ayaw mo yan pag-usapan? Kaya nga pamalian mo na ang tatak sa tao na baptism tubig, kung siya ay nanampalataya, patunayan mo yan na may mabasa ka, hindi Holy Spirit. Next question. Okay, so sabi mo, nadinig ko dalawang ipinangaral sa Mark 16:16, tama? Nawala yung boses mo, bro. Okay. Okay, sabi mo kanina, bago lang, dalawa ang ipinangaral na bautismo sa Mark 16:16, tama ba ito? Hindi, isa lang nga doon yun. The same day lang siya doon sa Matthew 28. Kaya sa the same day na yan, dalawa ang pinangaral ni Kristo na baptism. At ang nakalagay doon sa Mark 16, yun ang kanyang baptism na pinasulat niya doon sa Acts chapter 1, verse 3 to 5. Yun ang baptism niya na pangako, sa mananampalataya, baptism of the Holy Ghost. At after baptize sa Holy Ghost, tinuruan din na i-baptize sa tubig. Yun ang sa Matthew 28. Very clear yan. Anuin mo yan ang Acts 1, 3 to 5. Dalawang baptismo pinangaral niya sa tubig. Okay, so specific topic tayo. Aware ka ba na synoptic gospel ang Book of Matthew at Mark, particular sa Matthew 28:19 at Mark 16:16? Yes or no? Yes, ang gospel, bro, sinutik, isa lang ang gospel. Pero pag sinabi mong baptism, dalawa. Saan ka makakita na yung tinatawag na baptism, isa lang.
dalawa yung klase ng baptism. Isang word na baptism, dalawa yung klaseng baptism. Pero yung tinatawag na gospel, sinuti kasi isa lang talaga ang gospel, yung Panginoong Isus lang. Next question. So tanggap mo pala na ang tinutukoy ni Kristo sa Matthew 28:19 ay bautismo sa tubig, di ba? Ay, stupid nga yun. Kaya nga doon sa Matthew 28 at Mark 16, hindi parehas bro. Sa the same day yung pinangaral niya na baptism, dalawa nga. Ay bakit ayaw mo dito pag-usapan Acts chapter 1, 3 to 5? Kasi kadugtong sa istorya na yan. Doon yan nangyari. Nagkatagpo sila bago bumalik sa langit. Sabi ng apostolo. At yun ang kanyang pinangaral. Na nangaral siya about sa baptismo sa tubig kagaya ni John at siya ay nagpangaral sa baptismo niya sa Holy Spirit. So ibig sabihin, parehong tagpo ang Mark 16 at saka Matthew 28:19. Parehong tagpo ito. Yes or no? Yes, parehas hanggang sa Acts chapter 1. Huwag mong kalimutan ang Acts chapter 1. Ayaw mo Acts chapter 1 kasi nadadali ka. Parehas na tagpo. Pero anong baptismo ang pinangaral niya? Dalawa, mayroong promise. Ay ano yung nakikita mong promise doon? Na baptismo, hindi tubig. No, sa kaligtasan, yun ang kanyang tatak sa kaligtasan sa panampalataya. Yun ang baptismo niya sa Holy Ghost. Okay, so dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative. Siyempre, tuloy-tuloy tayo dito. Dako tayo sa rebuttal. Brother Ron, 10 minutes, your time starts now. Sorry. So again, magandang gabi. Teka lang. Hello, okay na? Hello? 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 Okay, sorry. So again, wala tayong tutulong sa bautismo sa Espiritu at bautismo sa tubig. May historical narrative kasi sa Book of Acts, which is sinang-ayunan niya na natupad doon. Base sa Mark 16:16. Ngayon, nagkataon kasi mga kapatid na may specific tayong talata. Ano ba ang tinutukoy ni Kristo doon sa nabautismo sa Mark 16:16? Based on exegetical interpretation. Kasi kung ang topic mo is sana kung sa pagdating sa Book of Acts, kasi ang tono ng ano mo ay dalawang bautismo, which is meron ang bautismo sa Espiritu. So again, sa Mark 16:16 may specific ano yung bautismo na yun. Doon kita sinusundan eh. So ngayon, napupunta siya doon sa Ephesians 2:8, Romans. Napupunta siya sa kaligtasan ng tao. So ang topic natin is Mark 16:16. Ngayon, ako bilang negative, mga kapatid, ano ang pinakamalapit na support evidence ko na mali ang kanyang interpretation sa Mark 16:16? Yung synoptic gospel na Matthew 28:19. Ang interpretation ng mga baptist doon, bautismo sa tubig yan. Ngayon, pagdating sa Mark 16:16, hindi na bautismo sa tubig. Di ba, mga kapatid? Ikaw nagsabi na ang Mark 16:16 ay natupad doon sa Book of Acts. Ngayon, sabi mo sa Mark 16:16 ay walang bautismo sa tubig doon. Nung natupad doon sa Book of Acts, nagbautismo ba sila sa tubig? Yes, ang sabi mo. Nakita nyo ang flow ng namin pag-uusap? Yun kasi ang topic eh. Kasi dapat ang flow ng argument ay hindi dapat natupad na gawin ang water baptism. Tapos nag-quote ka ng Acts 1:8. So again, wala tayong tutol. May specific na topic lang tayo. Ano ba yung bautismo sa Mark 16:16? Sabi mo, hindi yan water baptism, kundi baptism of Holy Spirit. Ngayon, sa Acts 2:38, binanggit dyan, bautismo sa Panginoon Kristo. Tubig yan eh. Base sa Acts 10. Ang bautismo sa Panginoon Kristo, tubig yan. Base sa Acts 10, 46 to 48, 43 to 48. May binanggit na tubig dyan, basta pinag-uusapan ng bautismo sa Panginoon Kristo. At doon sa Acts 2:38, may dalawang binanggit si Pedro dyan, ay may dalawang bautismo siyang binanggit dyan, and shall receive the gift of the Holy Ghost. Again, interchangeably used yung receive the Holy Ghost, baptized with the Holy Ghost, filled with the Holy Ghost, full of the Holy Ghost. Iisa lang yan, isang lang yan eh.
pagkakaintindi. Ang paksa mo kasi, Mark 16, bautismo sa Espiritu at hindi bautismo sa tubig. Dapat hindi ito natupad doon sa Book of Acts. Kaso natupad eh. 'Di ba? At isa pa, pinakamalapit ko na evidence which is against ako sa topic mo. May synoptic gospel nga. Book 2019. Nag-interpret dyan, tubig. Bayo salar, 16, bautismo sa tubig. Nag-interpret yan, bigyan pa yan. Kasi synoptic gospel yan, kayo. Matthew 28:19 is bautismo sa tubig yan. Gawing alagad ang lahat ng bansa, bautismoan sila. Bautismo sa tubig yan. Kaya tinatanong kita, ilang beses ba nag-resurrect si Jesus Christ? Ano ba ang sinabi mo na sabi mo, isang tagpo lang yan. So, kung ang interpretation ng Baptist is bautismo sa tubig sa Matthew 28:19, therefore, doon sa Mark 16:16 ay bautismo rin sa tubig. Nag-gets ninyo mga kapatid? Bautismo yan sa tubig. Tapos tinanong kita, aware tayo sa Mark 16, ang nagsasalita at nagutos dyan ay resurrected Christ. Sinunod nila ito base sa historical na trip sa Book of Acts, which is bautismo sa tubig. Ang tanong ko, tama ba ito? Sabi mo, yes. Tama. Yes, ang sagot mo. At doon, nung sinunod nila ito, nagbautismo ba sila sa tubig doon sa taong pinangalan nila? Sabi mo, yes. Ang paksa mo, hindi bautismo sa natupad doon sa Book of Acts. Kung ngayon, nagbabautismo sila sa tubig. Then, sa Mark 16-17, sign, natupad ba ito sa Book of Acts? Yes. Binanggit ko na kanina sa negative presentation ko eh. So, ngayon, tinanong pa kita, aware ka ba na synoptic gospel ang Book of Matthew at Mark? Yun yung sinasabi ko kanina, Matthew 28:19 at Mark 16:16. Sabi mo, yes. So, tanggap mo pala na pinag-follow ako sa iyo, tanggap mo pala na ang tinutukoy ni Kristo sa Matthew 28:19 ay bautismo sa tubig? Sabi mo, yes. So, ano ba ang synoptic gospel sa Matthew 28:19? Mark 16:16. Go ye therefore, teach all nation, sa Matthew 28:19, sa Mark 16:15-16, go to the world, go ye therefore, go to the world. Ang sinabi. So, basis na si Kristo dyan, magkakaibang tagpo. Ang isa, bautismo sa Espiritu, na hindi tubig, at saka dito doon sa Matthew 28, bautismo sa tubig. So, ilang oras na burara siya? Hello? Okay. Akala ko na putol. Since parehong tagpo ang Mark 16 at Matthew 28:19, parehong bautismo sa tubig yan. Kasi tama, resurrected Christ ang nagsasalita. Di ba mga kapatid? Again, ang topic natin, kasi malinaw sa topic mo na basahin natin ulit ang topic mo Basahin natin ulit para malinaw. Patutunayan na ang bautismo sa Mark 16:16 specific Mark 16:16 ay bautismo sa Espiritu at hindi water baptism. So, napakalinaw mga kapatid, hindi water baptism. So, nung tinanong kita, saan natupad ang Mark 16:16? Natupad ba ito sa entire Book of Acts? Ang sabi mo, yes, natupad yan. So, kung natupad yan, at ang synoptic gospel ng Mark 16:16 at saka ay ang Matthew 28:19, which is interpretation ng mga Baptist dyan, is bautismo sa tubig. So, therefore, pareho lang. At natupad ito sa Book of Acts. So, pagdating sa Book of Acts, ang flow ng argumento mo ngayon, nag-iba na. Kasi dalawa ang binanggit dyan. O, nagtutol ba ako sa dalawa? Kinote ko nga Acts 2:38 eh. Kaya nga, hindi ako masyadong nakaano sa mga tanong mo. Kasi, ang punto ko naman is, natupad ba yung
Ay hindi ba natupad yung utos na water baptism sa Book of Acts? So, ikaw na ang nagsabi, nagsumagot ka sa first cross pa lang na ang Mark 16:16 ay natupad doon sa Book of Acts. Kaya nga gawa ng mga apostoles. Kasi may sign doon, sign and wonder na binanggit ko doon sa natupad ito doon sa Book of Acts, Acts 5:16, Acts 8:7, Acts 16:18, Acts 19:1-2, Acts 2:4-11, Acts 10:46, Acts 19, Acts 3:1-10, Acts 5:12-16, Acts 28:8, Acts 28:8, at Acts 28:3-5. Yun yung Mark 16:17 na sinasabi ni Kristo. So, ang mga apostoles nagbabautismo sa tubig eh. Yun na nga, nadidistinguish natin kanina na kapag bautismo sa tubig ang pinag-uusapan, tinutupad yan. Inuutos niya ng Panginoon si Kristo at tinutupad. Ang biblical evidence na unang nagtupad is ang mga apostoles, mga alagad. At saka ang bautismo sa Espiritu ay inailalaan na yan ng Panginoon si Kristo doon sa tunay na sumasampalatayang tumatalima sa Kanya. O ang bautismo sa tubig ba? Tinatalima ba? No, ako nag-stick lang ako talaga sa topic kasi patutunayan mo na ang bautismo sa Mark 16:16 ay bautismo sa Espiritu at hindi water baptism. Napakalinaw at hindi water baptism. Napakalinaw diyan. Dapat ang flow ng mo ngayon, argument mo dapat hindi talaga natupad sa Book of Acts. Kundi bautismo sa Espiritu lang. Okay, dako tayo mga kapatid sa second cross na ating affirmative. Pastor Ruben, your time starts now. Okay, Brother Ron. Ito ngayon ang tanong ko sa iyo. Kung ang Mark 16:16, tubig para sa iyo yan, ngayon itong tanong ko, ano ba ang promise ng Panginoong Hesus na tatak sa kaligtasan ng tao after siya nag-believe sa gospel? Anong tatak? Tubig or water baptism or tinatawag na Holy Ghost? Alin? Base sa tanong mo, siyempre Holy Ghost at saka ang prerequisite na makakatanggap ka ng Holy Spirit ay dapat tumatalima ka. Ang bautismo sa tubig tinatalima, di ba? Next question. Okay, so sabi mo, na tinanong kita ngayon na kung ano ba ang tatak after siya nag-believe, na baptismo, tubig ba or Holy Spirit? Inagreehan mo ngayon Holy Spirit. So ngayon, agree ka naman na promise yun. Ngayon itong tanong ko, yung Mark 16:16, na baptismo doon, promise ba yun? Yes or no? Yes. So, ikaw, teka lang. Wala. Okay, hello? Okay, sorry. Okay, ulit ka lang ba no? Tanong? Sige. Ito bro, yung ano ko nung tanong ko kasi sabi ko kanina sa iyo kung ano ang baptismo na tinatawag na tatak na promise sa Panginoon Hesus after siya nag-believe, kung tubig ba na baptismo or Holy Spirit, sabi mo Holy Spirit. Ngayon, itong tanong ko ngayon sa iyo, yung Mark 16:16 ba, yung baptismo ba diyan, promise ba sa kaligtasan, yes or no? Yes, kasi sabi diyan ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas, which is synoptic gospel doon sa Matthew 28:19. Na bautismo sa tubig. Yes, sir. Next question. Okay. Ang una kaninang tanong, kung ano ba ang promise sa kaligtasan na tatak ng tao na baptismo, kung tubig ba or Holy Spirit, sabi mo Holy Spirit. At tinanong kita ngayon ulit kung sa palang question ko, kung ang baptismo ba doon na siyang tatak sa kaligtasan, doon sa Mark 16 ay promise ba, sabi mo promise. So ibig sabihin pala bro, agree ka pala sa mga premise ko sa Biblia na ang tatak talaga sa kaligtasan na baptismo at yun ang Mark 16 ay hindi pala tubig at yun ay Holy Spirit dahil nga promise. Base na sa'yo, yes or no? Base sa tanong mo, no. Hindi ako agree sa conclusion mo. Pero sa talatang ginamit mo, hindi naman mag-contradict yan eh. Kasi una mong tinanong kanina, Mark 16:16, tapos napunta ka doon sa sealed with the Holy Ghost. So Mark 16:16, ang specific topic na pinag-uusapan natin, bautismo ba yan sa Holy Spirit o bautismo sa tubig? Next question. Okay.
Okay. Oh, ngayon, kasi nga disagree ka talaga na ano 'yan, baptism sa Holy Spirit. Kaya sabi mo naman kanina, tinanong kita kung ano ba ang promise na baptismo doon sa tinatawag na tatak sa tao sa kaligtasan niya, no, ng siya nanampalataya, kung tubig ba o Holy Spirit. Sabi mo naman Holy Spirit, at nang tinanong kita kung promise ba 'yan. Yung Mark 16, sabi mo naman promise. Ngayon itong tanong ko, kung promise 'yan, ano ang baptismo na 'yan, dahil promise pala 'yan, at base sa iyo kanina, ano ang baptismo na promise, bro? Tubig or tinatawag na Holy Spirit? Siyempre, bautismo sa Espiritu kasi lahat ng tumatalima, binabautismo ng Panginoon sa Espiritu, which is yung ang nakakatanggap niyan, tumatalima na kasama ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon si Kristo. Wala kang mababasa sa Biblia na nabautismo sa Espiritu na hindi bautismado sa pangalan ni Kristo. Magbigay ka kung meron. Okay. So kung tanong, alin ba ang nauuna, bro, pag nanampalataya ang tao? Doon ba nangyayari una ang baptismo sa tinatawag na after siya nanampalataya, nabaptismuhan na siya tinatawag na Holy Spirit? Or doon pa siya makatanggap ng baptismo sa Holy Spirit after siya magbaptize sa tubig? Alin? Pakiulit, bro. Medyo anong tanong mo kasi medyo na ano ako sa medyo magulo. Pakiulit. Sige, ulitin ko ang tanong. Itong tanong ko, bro, no? Saan ba talaga ito, bro, ang tanong ko? Ito ba yung tinatawag na baptismo kasi sa kanina, Mark 16, sabi mo kasi nag-agree ka naman na promise ito. Kaya ngayon ito ang tanong ko. Alin ba ang nauuna na baptismo na nangyayari sa tao kung siya'y mananampalataya sa Diyos? Baptismo ba sa tinatawag Spirit or baptismo sa tubig? Either ang sagot ko. Kasi may biblical evidence ako doon sa Acts 10 kay Cornelius na unang espiritu pero nabautismo siya sa tubig. At saka doon sa Acts 2:38 na 2:41 bautismo sa tubig una. Saka nabautismo sa espiritu. Ang punto diyan hindi dapat ihiwalay yan. So sa kaligtasan na matamo ng isang tunay na sumasampalataya. Next question. Okay, ulitin ko ang tanong. Categorical ito, no? Itong tanong ko. Alin ba ang una na nababaptize ang tao na nangyayari sa kanya after siya nag-believe? Doon ba siya una nangyari sa baptism sa Spirit or doon sa tinatawag na baptism sa tubig? Alin? Categorical question. Yun na nga ang sinagot ko kanina, Brother Rasha. Kahit saan sa dalawa kasi may biblical evidence. Objection po, moderator. Kasi objection, moderator. Categorical yung tanong ko, pinapipili ko siya. Okay, so ganito, bro, pa-emphasis nga muna yung categorical tapos balik ako kay Ron, ha? Bro, Ruben, ano ulit yung pagpipilian? Okay, ito po yung pagpipilian, moderator, ko sa kanya kung alin ba talagang una na baptismo na nangyayari sa tao after siya nag-believe, no, sa gospel, doon ba sa baptism sa Spirit or doon ang unang nangyari sa baptism sa tinatawag na tubig? Alin po unang nangyari? Spirit or sa water yung nauna. Bro Ron, meron ka bang pipili ka ba or mag-counter object ka muna? Sige, magte-10 seconds na ako para hindi either. Next question. Next question. Okay, ito, no, ang sunod kong tanong, bro. Ito ba ang tinatawag na Mark 16 at Matthew 28? Kasi nga, the same day ito sila. Hindi ba pwede, bro, sa the same day, dalawa ang pinangaral doon ni Kristo na baptismo, bro? Hindi ba pwede, yes or no? Yes, kasi kasi kung dalawa at yan ang gusto mong mangyari sa sagot ko, dalawa, ibig sabihin, magdi-disagree ka na sa topic mo kasi hindi water baptism ang topic mo dyan eh. Next question. Okay, kasi ang tanong ko sa iyo, sa the same day na yan, Mark 16 at Matthew 28, kasi kasabi mo, tinanong kita kung pwede ba siya turo ng dalawang baptismo, sabi mo, yes, no, pwede. Kaya nga tanong ko sa iyo, ano ang baptism doon na pinangaral niya base sa Book of Acts chapter 1, 3-5? Anong pinangaral niya doon? Ang isa na promise at ang isa na hindi promise. Ano doon? Base sa Book of Acts, base sa sa biblical na passage na sinite mo is dalawa, bautismo sa Espiritu at bautismo sa tubig. So, wala namang bearing dyan sa Time.
Okay, so dyan nagtatapos ang ating second stage no ng debate natin. So dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Pastor Ruben bilang Brother Ron bilang negative. Proceed ka bro, 5 minutes. Okay. Okay, magandang gabi mga kapatid, no? So salamat sa nakikinig. So ang ating pagniligit ngayong paksa na ito is biblical talaga mga kapatid. Basta Mark 16:16, then may siyempre sa verse 17, meron akong evidence. Natupad yan, yung sign. Natupad yan, binanggit ko na kanina. Yung casting out demons, speak with new tongues, lay their hands on sick and healed. Kanina, binanggit ko na yon, yung Book of Acts na mga passage. At doon, ang topic kasi niya is patutunayan niya na ang bautismo sa Mark 16 ay bautismo sa Espiritu at hindi water baptism. Yun kasi ang topic eh. Hindi water baptism. At the same time, yung resurrected Christ na nagsasalita, hindi naman nag-iisip yun na dalawang bautismo. Di ba? Ang inuutos niya. Inuutos kasi niya yan eh. Synoptic Gospel yan sa Matthew 28:19, which is ang interpret ng mga Baptist dyan is bautismo talaga sa tubig. Ngayon, kung ikaw rin ang nag-conclude kanina na parehong tagpo yan, siyempre pareho talaga kasi resurrected Christ ang nagsasalita. Bago lang siya na buhay sa yung nga, verse 1 ng Matthew 28 verse 1 at saka Mark 16 verse 1, parehong Maria ang binanggit yan, Sabat. Alangan naman ibang tagpo yung dalawang Maria. Dalawang beses ba siyang nag-resurrect? Di ba? Isang beses lang. At saka yung specific na binanggit ni si Kristo doon sa Mark 16:16 ay isang bautismo. Ngayon, ang tao kapag tinupad niya ang utos ng Panginoon si Kristo, mababautismohan talaga yan siya sa Espiritu. Yun yung hindi naman kasi yan sinusunod ang bautismo sa Espiritu, hindi yan tinatalima. Pero requirements ng mas mabigyan ka ng Spirit ay dapat tumalima ka. Ang bautismo sa tubig tinatalima eh. Tama nga, maalangan mali yung sinabi ni Pedro. Magbautismo kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan nyo. And shall receive the gift of the Holy Ghost. Oh. Wala namang problema dyan eh. Nagkataon lang kasi na may isang bautismo lang tinutukoy ng Panginoon si Kristo sa Mark 16:16. Synoptic Gospel doon sa Matthew 28:19, which is bautismo sa tubig. 'Di ba? At wala kang mababasa, wala kang kahit mag-rebaptize ako diyan sa Baptist kung meron kayong mabasa na bautismohan ang tao sa Espiritu na kahit kailan hindi na siya nabautismohan sa tubig based on biblical evidence. Kasi kung magbabase kayo sa sulat ni Pablo, mga church na yan eh. May mga evidence yan sa Book of Acts. Yung Corinto, nabautismohan yan. Di ba? So, again, conclusion natin dito, based on Bible inference, or exegetical context of Synoptic Gospels, Book of Matthew and Book of Mark, tinutukoy dito na bautismo sa tubig yan. Tinupad nila yan sa Book of Acts. Kaya nga gawa ng mga apostol eh. Diba? Ang may indicator kasi yung paksa mo, hindi water baptism. Ang Mark 16:16. Hindi water baptism. So ngayon, water baptism yan. Ilang beses ba nabuhay si Kristo? 2 beses ba? Sa magkakaibang tagpo. Sa Matthew 28:19, bautismo sa tubig ang interpretation ng Baptist yan eh. Diba? O pagdating ba sa Mark 16, hindi na. Kayo talaga ha. Synoptic Gospel yan. Mark 16 at Matthew 28:19. I-review nyo na lang ang mga
set of question ko sa kanya sa video ito. May kasi dito, ang dami kong tinanong sa kanya. Doon sa Mark 16:16, natupad ba yun? Sa book of Acts, sabi niya, yes. Paano tinupad ang mga apostol? Yung pinapangaral nila, binabautismohan nila sa panang Panginoong Kristo. At the same time, ang Panginoong Kristo, bumabautismo sa Espiritu Santo. Okay, salamat. Okay, dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Pastor Ruben, your time starts now, bro. Okay, magandang salamat po sa ulitin mga kapatid. At natindig natin talaga mga kapatid yung Mark 16:16 na hindi po baptism sa tubig, yun ay baptism ng Panginoong Hesus po doon sa tinatawag na Holy Spirit. Kasi nga wala siyang minatibag doon sa pabalik-balik sa kanyang argumento na puro mali. Wala siyang tinibag sa mga premise ko kanina, no? Na ang baptism sa Mark 16:16, sabi ko, bakit hindi ang tubig at Holy Spirit, baptism ni Kristo yon? Kasi nga, hindi imperative, declarative, at inagryan niya yan. So, ibig sabihin, agree siya sa premise ko eh. No, na yun ang baptism na pangako. Tinanong ko siya kung ano bang baptism na pangako ng Panginoon Hesus or promise sa kaligtasan ng tao na siyang tatak pag siya nananampalataya, sa tubig ba or sa Holy Spirit? Sabi niya sa Holy Spirit naman pala. Kaya yun nga, no? Kasi nga, promise yun. Eh, sabi ko, ano yun kung promise yun? O kanina, nagtinsikan siya, ayaw niyang sagutin, no? Kasi ayaw niya ang katotohanan, ayaw ni Brother Ron, kahit hindi pala sin question. Nagtinsikan. No, kinanong ko siya kung ang Mark 16 ba, dahil promise yan, base na sa'yo, ano yan ang ang baptism yan, tubig ba or Holy Spirit? Kasi sabi niya naman kanina, yung promise na baptism, Holy Spirit, kanina, iniwasan niya yan. Kaya ang dami talagang palusot ito si Brother Ron. Kaya yung Mark 16 at saka yung Matthew 28, talagang natupad lahat yan doon sa tinatawag Book of Acts. Kasi nga, ang binabasihan niya kasi the same day, hindi daw pwede na dalawa yung baptism na pinangaral, isa lang daw. Eh di windang sa dito sa Book of Acts, mga kapatid, chapter 1, verse 3 to 5. Kasi nga, dalawang baptismo ang pinangaral ni Kristo sa magkaparehas na araw na yan. Yung Book of Mark, chapter 16, at saka yung Book of Matthew, chapter 28, no? Verse 20. At yun ang tinatawag po na kabuuan na kwento po sa tinatawag Book of Acts 3 to 5. Dalawa po ang binanggit na baptismo. Ay kanina, dinisagreean niya hindi daw dalawa, isa ha. No? So ngayon, nakikita natin na nagsisinungaling dun siya at hindi nagsasabi ng katotohanan, mga kapatid. At natindig natin yan, na ang baptism doon sa Mark 16 ay tinatawag po na Spirit. Kaya kapatid, sa inyong lahat, manampalataya kayo na kayo ay maligtas sa Panginoong Hesus Kristo lang, kahit alon kay Kristo sa ginawa niya sa cross. Kasi yun ang gospel. Kaya tinanong niya pa ako kung ang sinutik gospel pa doon. Mayroong sinutik gospel, yung gospel ang sinutik kasi isa lang yung gospel, si Jesus Christ. Pero pag sinabi mong baptism, hindi parehas, Brother Ron. O ito, kung titingnan mo ang sa Book of Acts, sabi dito, baptize with water. At sabi niya, baptize with the Holy Ghost. O, dalawa ba lang baptism? O, wag mong isahin. Yung gospel lang yun ang isa, mga kapatid. At sabi dito, sa Book of Acts, yung Matthew 28, o yung Mark 16 at Matthew 28, nangyari talaga dito yung sa Book of Acts. Kaya sabi dito, yung Acts 10:43, to 44, sabi dito, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. At sabi dito sa 47, can any man forbid water that this should not be baptized with have received? Nga nakatanggap na the Holy Ghost as we kagaya namin. So sabi niya, ngayon magpabaptize din kayo sa tubig. Una pala nangyari, bro, yung sa Mark 16, yun ang promise, kaya nangyari na dito, hindi pa sila binaptize sa tubig. Kaya kanina tinanong kita kung saan yung nauuna, ayaw mong sagutin. Nagtinsikans ka na lang kasi ayaw mong sagutin yung katotohanan. Ang unang nangyayari, yung baptismo po sa tinatawag na Spirit, hindi po tubig. Kaya yun po ang Mark 28 at Matthew 28 at saka Mark 16. Nangyari lahat yan doon sa Book of Acts. Kasi una na ng palataya, nangyari na. Kahit sa Ephesians 1:13. Iniwasan mo, hindi mo dinibang. Kasi ayaw mong talagang matagdan sa debating ito, At kung titingnan mo, mga kapatid, itong sinabi niya, ito, kung titingnan natin sa ginamit niya yung descending na yan, Matthew 28 verse 1, ano kalagay doon Pwede pala ipalagay. Sabi ko, pwede ba ipalagay niya doon sa na ito yung nilagay doon sa kabila na na writer? Sabi niya kanina, hindi. Ito, tingnan nyo. Sabi sa Matthew 28 verse 1, sabi dito, Mary Magdalene and other Mary. Sa kabila naman, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome. Sa kabila naman, meron pang other, marami pa doon. So, maraming salamat, At sa kabila, sabi dito, Mary Magdalene and Mary mother of James and Joanna at saka may iba pa at saka sinabi doon,
another tinatawag women. So, pwede pala ipalagay niya doon sa kabila, nga yun lang ipasulat niya at sa kabila, yun naman at ang kabuuan doon. Kaya dito sa Book of Acts, ang kabuuan, dalawa ang kanyang pinirits. No, na pagtigom ni pagtitipon nila doon bago siya mabalik sa langit, mayroong baptism sa Spirit doon sa Mark 16:16 at Matthew 28 po. Kaya po wala siya po ano dito eh. Inagrehan niya lahat eh, promise at hindi utos. Ay gagawin niya siya, gagawa sa ano eh. Kapalima daw siya sa water baptism. Walang water baptism na itala sa Bible, mga kapatid, na yun ang tatak na promise sa kaligtasan pag siya nanampalataya. At ang unang nangyari, no, tinanong ko siya kanina, iniwasan niya nga at may sagot din siya na doon talaga lang sa tatak sa kaligtasan. Kaya mga kapatid, tanggapin yung Panginoon Jesus na siya lang tanging Diyos na nagkatawang tao at naipako sa krus bayad ng inyong kasalanan para kayo maligtas. Maraming salamat at Okay, saka so sa ating moderator. diyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate. So, pasasalamat muna bago tayo mag-end. Pastor, muna ka. Okay, once again, magandang gabi at salamat sa ating Diyos, no, lalo sa lahat no, na nahayag ngayon ang katotohanan. At maraming salamat sa ating opponent din, Brother Ron, no, nagbigay ng oras at kay Brother Rasya, no, sa ating butihin ng moderator. At sa lahat ng nanonood, no, shout out dyan sa inyo at sa aking kasama no, ni Pastor Erpintes, Pastor Carl Frederick at saka Sir Ivan Nakwa. Shout out dyan sa inyo at sa iba pa dyan no, ng mga Baptist apologies. Magandang salamat po. Magandang gabi. Brother Ron, pasalamat din bro. So muli, magandang gabi sa lahat, no? So maraming salamat unang-una sa Panginoong Kristo, ang nag-iisang Diyos na nasa atin na gumaganap. So ikalawa sa ating katunggali ngayon, si Pastor F. Ruben. So salamat sa oras at sa mga Baptist dyan na nakikinig at sa comment section dyan na nagko-comment ng mga ano. Then sa ikatlo sa ating buting moderators, kay Brother Rasya. So salamat sa oras na ito sa ating patas na moderator, no. So muli, isang pagpalang gabi sa ating lahat. Rasya TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta dito mga kapatid at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, so meron nang hamon dito kay Pastor Ruben galing kay Fernando Camacho ng SDA. Same topic daw dun sa Mark 16:16 na bautismo sa tubig ito. At shoutout din mga kapatid dun sa lahat ng naghamon. Hindi ko man nabasa lahat dahil napaka-limited ng dashboard ko. So siguro mamaya mag-usap lang kayo, mag-PM kayo sa akin, paparating natin sa dalawang ito. At si Brother Ron din po pwede din yan. So maraming salamat mga kapatid. Please subscribe nyo itong YouTube channel, Rasya Debates TV. At yun, this is Admin Rasya ng Rasya TV and we're out.